Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nagre-request daw ng closed door meeting si Sara Duterte, sila lang daw ni PBBM. Wow. Ha? Surrender na ba si Sara? Oh, makikipag-usap na daw sa admin eh. Oh, yan ang pag-usapan natin, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang pag-usapan natin. So, ang totoo kasi niyan, mga kabunyog, mga kababayan, ang popularidad ni Sara wala na rin eh. Nakaramdam ni rin sila niyan. Sabi nga ni Congressman Benny Abante, galing ito kay Congressman Benny Abante, sabi niya, usong-uso na ang fake news ngayon. Usong-uso na ang fake news ngayon. Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay, the more than 50% ng taong bayan tumitingin na ano ba talaga ebidensya. Oh, palagay ko nabawasan na ang rating ng ating Vice President dito. Dapat tingnan niya na maigi na pag tinuloy pa natin ito at makita ng taong bayan ang mga nangyayari. Palagay ko, I think the people of this country will decide on what is proper and what is right. Napapansin na naman kahit ng mga pro-Duterte na hindi na ganun kalakas si Sara, hindi na ganun kapopular. Sabi ni Congressman Benny Abante, apektado na rin itong mga lumalabas talaga sa impeachment. Kumbaga malaki ang epekto kasi nakikita ng taong bayan, ebidensya at ebidensya. Ay di ba dati noon laging ang bibig nila? Mayroon ba kayong ebidensya? O ay ngayon tinambak ka ng ebidensya. Ngayon tinambak ka ng ebidensya eh. O ay noon di ba laging sinasabi ng mga DDS, nagsampa naman kayo ng impeachment kay VP Sara, wala naman kayong ebidensya. O yun, tingnan nyo. Ang daming ebidensya. Nahihirapan na nga yung depensa na i-counter yung mga ebidensya eh. Talagang kumbaga, apektado talaga si Sara dito sa impeachment na to. Kaya sa mga surveys, talagang yung nung una kasi, ang pinagmamalaki ng mga DDS, sigurado na si Sara sa 2028. Pero ngayon, kahit sa mga survey, lahat ng surveys, mag-Okta, mag-Pulse Asia, mag-SWS, lahat na survey firms ay nag-a-affirm na pababa na nga ang survey rating ni Sara. So anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, apektado. Apektado nitong at ang tandaan natin, wala pa diyan yung talagang matindi. Ang matindi diyan na talagang maghuhubad kay Sara ay yung unexplained wealth. Nakita niyo yung mga dumating nung nakaraang mga araw, yung box ng mga ng bank records yun eh. Yan na yung mga deposito talaga sa bangko. Ay tayo pa namang mga Pilipino, pag nakita natin, ganyan kalaki ang deposito sa bangko. Bilyon-bilyon. Na yan? Yan it's over na pagka ganyan. So, sabi ni Congressman Benny Abante, totoo naman noong nakaraang mga taon, si Sara, kumbaga napakalakas niya. Kaya nga nung eleksyon 2022, sabi ni Congressman Benny Abante, 52 million ang nakuhang boto niya. Pero noon kasi magkakampi pa ang Marcos at ang Duterte. So nagtulungan sila na makakuha ng malaking boto. Pero ngayon, wala na yan. Kumbaga yung mga solid Duterte na lang talaga. Lalo na yung Mindanao, bahagi ng Visayas, yan na lang. Pero yung mas nakararami nating mga kababayan, namumulat na. Kaya sabi ni Congressman Benny Abante, yung popularity ni Sara hindi na ganun kalakas. Na yan? Kumbaga, malinaw naman yung nakikita na
yung mga survey ng iba't ibang survey firms, yung trust rating, yung tiwala yung tiwala kay Sara, saka yung performance rating, pabagsak na. Hindi na kasing popular si Sara di tulad nung mga 2022, yung pagkaupo pa lang nila. 2022, 2023, pero nung mula na nung mahiwalay na yung unity, mabiyak na yon, nagsimula ng lalo na ngayon, itong impeachment, maraming mga dati, kahit papano, napapaniwala pa ng mga Duterte, pero ngayon, nababawasan na yan. Kaya, sabi ni Congressman Benny Abante, na yan, mahirap nang makarecover pa yan. Kasi sa susunod na mga araw, mas grabe ang kakaharapin ng kampo ng Duterte. Kasi yung mga susunod na mga issues, lalo na yung unexplained wealth, hindi pa yan nakita ng ating mga kababayan. Kasi yung mga tungkol sa confidential funds, nakita na natin yan doon sa pagdinig sa Kamara eh. Pero dito sa unexplained wealth, itong mga deposito sa bangko, alam natin maraming deposito sa bangko. Pero magkano? Diyan, malulula ang sambayan ng Pilipino pag nakita yan. Pag nakita yan ng mamamayang Pilipino, halimbawa, isang deposito, 10 million, 50 million, tapos pag tinotal mo, ilang bilyon na yan. Ang sunod na tanong dyan, paano niya naman nakuha yung halimbawa 5 billion na yan? Mayor ka? Magkano bang sweldo ng mayor? Kahit vice president ka, magkano sweldo kada buwan? Di ba? Kahit yung asawa niya, lawyer yon, hindi ka namang kikita ng bilyon-bilyon sa pagiging abogado. Kaya, mahirapan sila niya, mahirapan. Kaya, sabi ni Congressman Benny Abante, pabagsak na ang popularidad ni Sara Duterte. So siguro ngayon, dahil nga nararamdaman na nila yan, parang hindi na sila nakakasigurado na mananalo sa 2028, nag-iisip na ng plan B. Kumbaga, paano na? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.